Sino pa ba? Si Robert Bulik, no? Isa pa sa kulang ng Gilas Pilipinas yung mga shooters, no? Yung mga tumitira sa tres. Kaya isa tayo sa mga pinakakulilat pagdating sa 3-point shot, no? Sa free throw line, no? Kaya yung mga ibang fans bakit ginawang bakit inimplement itong 4-point line ng PBA? Di naman magaling di naman kulila tayo sa 3-point shooting. Dapat hindi dapat inimplement 'yan, no? Yan yung nabasa ko yung isang araw no? For me, isa sa mga kulang isa sa mga kulang talaga yung mga shooters, no? Lalo na yung mga wings na talagang magaling sa tres, no? Isa pang nakita ko isa pa lang nakita ko diyan si Dwight Ramos no? So the rest wala pa akong nakitaan no? Dapat kailangan nila talaga sa Gilas Pilipinas shooters, no? Kahit yung mga wings na magaling sa tres, no, mga 'yan. Tapos yung mga big man na medyo magaling sa depensa, no? At of course yung mga wings na shooters na pang-European ng galaw. So 'yan. So kailangan i-adapt ng Gilas Pilipinas yung mga European style of play, hindi yung mga traditional kasi sa ngayon sa mga coach sa buong mundo, si Tim Con si Tim Con na lang talagang gumagamit ngayon ng triangle. The rest of coaches siguro parang hindi na gumagamit ng ganun no? Dapat siguro wala namang problema sa triangle niya. Dapat siguro yakapin niya yung mga ganitong estilo ng paglalaro, no? Yung mga European, no? Kasi mas sanay tayo diyan sa mga American no? Yung mga NBA na dapat siguro yakapin din natin yung mga European play, no? Kasi sa Australia, parang European yung mga galaw nila no? Meron rin yung pagka physical na laro, no? Physical na laro kagaya natin. Pero yung Australia, nakikita mo parang niyakap na rin nila yung mga European no? Kahit nga sa USA yung mga NBA players, medyo nahihirapan na rin sila dahil itong mga European players talagang kaya natuto rin sila sa mga sa laruan ng mga Europeo. Kasi yung mga laruan ng European, mga shooter talaga, no? Mga pure shooters talaga, no? Kaya yung mga Koreans, no? Tingnan niyo sila, no? So dapat yakapin na yan ng ating Gilas Pilipinas, yung mga ganyang sistema, no? Tapos marami tayong mga PhilAms guys pero hindi eligible maglaro sa atin, no? Hindi eligible. Katulad ni Stephen Holt. Sana makuha rin Stephen Holt yun si Munson, no? Si Joshua Munson, tapos si Kilan Chongson, no? Cedric Berfield, no? Dapat sana kaso parang hindi sila eligible na maglaro sa Gilas Pilipinas. Parang kagaya lang niya ni Clarkson, no? Si Clarkson parang ginawa siyang parang naturalize, no? Siguro pag siguro ang chance dito ng Gilas Pilipinas is hantayin si Clarkson. No? So, alam naman natin itong Australia, malakas yan, no? Halos walang nakatalo diyan, halos walang Asian team diyan na makakatalo diyan sa Australia. Simula nandiyan pa sila sa FIBA Asia, naging part sila ng FIBA Asia. So, since nandyan sila sa FIBA Asia, yung Australia, ang isang Asian team lang ata nakakatalo dyan sa Australia, I think is Japan. No, yung last Asian team na nakatalo dyan sa Australia is Japan. Yung Japan, nakachamba lang yon yung Japan kasi bumuo sila ng malakas na lineup Tapos nandyan si Rui Hachimura na NBA. Kaya nakachamba yung Japan laban sa Australia. No, tinalo nila. Ngayon, itong Gilas Pilipinas siguro, kung magkita man sila sa Australia, dapat yung lineup na bubuin nyo talagang malakas, no? At siguro kung nandyan si Clarkson, malakas na, no?
Kailangan lang siguro yung sinasabi ko mga shooters, no? Mga magaling sa depensa, yung lalo na yung mga big man, no? At talagang shooters na wingman, of course mga gwardya na shooters din, tapos mga big man na magaling sa depensa. So yan dapat for me ang kailangan diyan sa Gilas Pilipinas sa kanilang kasi meron pa silang 2 games na titira at same din yung kalaban nila Australia at New Zealand. Sa New Zealand may chance tayo guys, no? Kailangan siguro baguhin yung mga pagkakamali ng ating Gilas Pilipinas kasi meron nagsabi dapat nang baguhin yung line-up, no? Baguhin nila yung line-up. Ang problema kung baguhin uli ng line-up back to na naman sila, back to square na naman uli, no? So hindi na maganda 'yon. So kailangan same pa din yung line-up pero siguro magdagdag lang siguro ng konti, no? Yung tanggalin lang yung medyo kulelat no? Dagdagan ng mga magagaling na shooters at saka magagaling din sa depensa, no? So ayan, yung mga suggestion ko para sa Gilas Pilipinas. So dahil discuss natin sino yung tanggalin at sino yung dapat dagdagan, no? Tapos punta naman tayo sa PBA, no? So itong PBA sana kasi merong nagsuggest, I think si dating Kume na si Noli Iyala na hindi dapat sa PBA. Hindi na dapat kukuha ng PBA player, no? Itong Gilas Pilipinas dapat hindi na kukuha ng PBA player kasi ang focus din naman nila is hindi naman sa international pang PBA talaga. So for me anong masasabi ko dito, no? Dapat hindi na lang PBA yung ipadala diyan sa ating Gilas Pilipinas. For me, what if kung hindi available sila Dwight Ramos, sila Tamayo, no? Sila kay Soto, halimbawa, no? Si Bobby Ray Parks, no? Of course, saan ba talaga sila kukuha ng player if wala sila, hindi sila available? So, wala kang chance. Dapat wala kang chance. Ang isa sa mga available na kung saan maraming mga magagaling, may potential is yung PBA. So, talaga kailangan din naman ng PBA kasi nandyan yung mga magagaling na basketball players sa Pilipinas, no? Of course, yung PBA nandyan din, no? Pero mas marami sa PBA. So, kailangan din naman ng PBA. Kaso, ang problema sa PBA, yung kanilang, magulo yung kanilang schedule where in fact, ngayon, dapat sana yung February, nag-start ngayong Commissioner's Cup. Pero, next week, ngayong March 11, magsisimula yung Commissioner's Cup. So, dapat sana yan sa February. Kaso, nabigay daan sila dito sa ating Gilas Pilipinas. So, itong PBA sana ayusin naman din nila yung schedule nila at sana paiksiin nyo yung conference yung season nyo, no? Dapat sana 2 conference na lang or pwede rin 3 conference. Yung isa diyang conference pwede yung yung kagaya sa NBA Cup, no? Sa NBA, 'di ba? Merong NBA Cup, parang 1-month tournament yan parang FIBA World Cup. So dapat yan yung ginawa ng PBA, no? Tapos mag-invite sila ng mga Asian teams o di kaya yung mga kasama din yung mga halimbawa yung mga Macau, ganyan. Tapos mag-invite din sila ng mga Southeast Asian club, no? Para ma-expose din naman yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. So 3 conference, dapat yung isa, medyo mga 1-month tournament. Parang tournament na style, no? 1 month na parang FIBA or FIBA and NBA Cup na style, no? So, para maiksi naman yung ating PBA season kasi tayo yung pinakamahabang conference, pinakamahabang season sa mundo Kasunod dati yung NBA no? Yung NBA tatagal yan October to June, no? Yung PBA nag-start October, baka matapos yan December no? Mahaba, mga 1 taon, no? Yung ating season. So sana ayusin din naman natin yung yung ating schedule,
no? Iksiin din naman natin yung season ng PBA, no? Yan sana yung hiling ko sa PBA. At para mabigyan din time yung ating Gilas Pilipinas. Kahit matapos yan, magsimula yan October at matapos yan mga May or June, no? Para may time din naman yung ating Gilas Pilipinas, no? Yung mga national team player natin. Siguro tatlong conference, yung isa is dalawa diyan siguro yung isa sa tatlong conference ay dapat parang international parang tournament siya na 1 month tournament, no? At siguro sa conference na yon pwede rin na hindi paglaruin yung mga PBA players na nasa Gilas. So pwedeng i-pull out 'yan pwede i-pull out 'yan, no? Yung mga PBA players na nasa Gilas. At isa pa, dapat lahat ng teams magsakripisyo, no? Lahat ng team sa PBA magsakripisyo na. Kasi kung gusto mong manalo sa international competition, dapat magsakripisyo ka na. So dapat sana one one player sa isang team, no? Ilan team sa PBA? 12. Dapat siguro one player sa isang team, hindi yung dalawa, tatlo na sa isang team na pwede na maglaro sa Gilas Pilipinas. Dapat isa per team, one team, no? At so 12 teams, merong 12 players sa isang team, merong isang player na magre-represent para sa Gilas. So may 12 players from PBA at the rest coming from Japan B-League or iba pang mga leagues na merong mga Pinoy na naglaro, no? Tapos isang naturalized player. So yan. So bahala na si Coach Tincon kung sino yung pipiliin niya sa pagdating sa upcoming mga tournament. So dapat ikalawa, bigyan ng medyo time yung ating Gilas Pilipinas. So pwede rin nila i-pull out, no? Para bigyan daan sila, no? Para sa training nila at sa upcoming mga tournaments nila. At of course, yung mga mother clubs nila babayaran pa rin sila, no? Masisweldoan pa rin sila kahit hindi sila naglaro sa kanilang mother teams at nagsilbi sila diyan sa national team, meron pa rin silang no, na sahod or kay mga benepisyo diyan, no? So yan yung suggestion ko, no, sa PBA. So iksian yung season, ayusin yung schedule nila at yung mga teams dapat magsakripisyo na. At siguro one player sa kada isang PBA team ang magre-represent, no? Hindi yung tatlo, dalawa kasi ang tama rin naman yung mga fans nandyan pa rin yung partisan politics diyan sa PBA. So nandyan pa rin yung politika sa sa PBA, sa Gilas Pilipinas. So nandyan pa rin yung mga politika, yung mga party-partisan, no? Kaya hindi umaasenso yung ating national team. So pang ilang coach na tayo. So ilang coach na yung Gilas Pilipinas mula pa kay Chot Reyes. Nung simula pa lang very successful na pero sa huli wala rin. Ganon din kay Tab Baldwin, ganon din kay Yeng Yao, ganon din kay Tim Con. Nag-gold tayo sa Asian. Pero pagdating sa mga susunod na tournaments, wala na. No? So parang wala nang continuity to success yung ating national team. So yan yung isa sa mga problema diyan, no? Isa sa problema diyan yung of course yung longevity, yung team chemistry at isa pa yung continuity at legacy na wala rin, no? Successful sa simula pero sa huli wala na, balik sa baba. So yan yung naging problema ng Gilas Pilipinas. At isa pa sa PBA, it's time na siguro na mag-hire ng sa mga teams ng i-allow na yung mga foreign coach, no? Sa ngayon meron tayong mga imports Tapos meron din tayong mga coaching staff na mga foreign kagaya ni Nenad Vucinic na sa Meralco pero hindi siya nabigyan na maging coach, no? Si
si Raiko Toroman sa Converge, pero hindi rin sila nabigyan na maging coach, no? Parang hanggang sa consultant lang sila eh, no? So paano tayo mag-improve diyan, no? Tama rin naman yung mga fans, sa totoo lang napag-iwanan na yung ating PBA, no, sa mga Japan B-League. Still ah yung PBA natin is kilala naman sa buong mundo na isa sa mga established na liga, no? Ang problema hindi tayo makakasabay, no? Still traditional pa rin. For me, wala rin masama sa pagiging traditional. Ang problema, dapat siguro mag-compete na tayo, no? So basketball ngayon is level of competition na eh. Hindi na yung mga traditional, hindi na yung mga kagaya ng North Korea na parang traditional pa rin, o yung mga 19 kupong-kupong, yan, mga Nokia. So, ganun pa yung PBA ngayon eh, no? Traditional. So, for me, wala namang masama sa traditional. Dapat siguro, yakapin din nila yung mga level of competition. So, una, siguro, i-allowed na yung mga teams na mag-hire ng mga foreign coach, no? Yan. Ikalawa siguro, ibalik na siguro yung two imports, no? Yung two imports sa isang team, no? Siguro yung isa Asian import o European import, yung isa naman American import, no? Para rin siguro mabigyan ng time yung mga players ng Gilas Pilipinas para mag-ensayo sa mga future FIBA competitions, no? So, yun, mag-hire ng i-allowed yung mga teams na mag-hire ng foreign coach. At pangalawa, siguro balik na siguro yung two imports sa isang team. Para siguro yung ating mga Gilas Pilipinas na PBA players, makapag-ensayo sila, no? May time sila makapag-ensayo. Kahit hindi na sila pwede maglaro, no? Pero sisweldo pa rin sila, no? So, yan yung isa pang suggestion ko, no? So, yan guys, hindi na tayo magtatagal. Today is Tuesday, no? March 3. So yan guys, at ayan yung ating usapang PBA at Gilas Pilipinas.